Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga Pilipino at maging sa ibang lahing nanonood at nakikinig sa atin saan mang sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po naming inihandog sa inyo mula sa Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlement Adjudication Commission o HSAC ang aming programa. Welcome po sa panibagong edisyon ng programang Housing Rights with HSAC at ako po muli ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Makakasama nyo sa isang oras na talakayan sa mga serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan at pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang miyembro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa iba't ibang plataforma. Unang-una na sa ating social media platforms, live nyo kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Human Settlement Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan na rin ang mga programang Housing Rights with HSAC sa mga provincial station ng Radyo Pilipinas. Opo, kasi meron tayong regional station mula Batanes hanggang Hulo. Kami rin po ay inyong napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS eBox Receiver app. At para naman sa ating mga overseas Filipinos living and working abroad, mapapakinggan nyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast sa mga susunod na shortwave frequencies. .920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin itong tungkol sa Republic Act number 6552 o mas kilala bilang Maseda Law. Ano ba ang maitutulong ng batas na ito para sa ating mga homeowners, home buyers o maging sa ating mga real estate developer? At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa ay ating tatalakayin ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa real estate management. Ito ay ang kasong Priscilla Safra Orbe versus Philinvest Land Incorporation na may GR number 208185 at nadesisyonan na noong Setyembre 6 taong 2017. Samantala, bago tayo magsimula sa ating talakayan, balikan po muna natin iyong mga tinalakay dito sa ating programa. Dito ang mga nagdaang edisyon para sa ating mga kababayan na ngayon lamang nakasubaybay o nakaantabay dito sa ating programa. Para kung sakali man ay makaka-relate sila, pwede nilang balikan ito dito sa ating Facebook page ang tungkol sa usaping ito. Ngunit hindi na po natin babalikan lahat at baka kapusin tayo sa oras.
Unahin natin itong tungkol sa verified complaint. Ito yung sinasabi na formal na reklamo na inihain ng isang nagsasampa ng kaso laban sa isang developer, homeowners association o sa member ng board at kahit sinong individual, depende sa nature ng kaso. Pero masasabi lamang itong verified complaint ayon sa naging talakayan dito sa programa kapag nakapag-comply ang complainant sa 2025 rules ng 8SAC. At ang sumunod naman po dito ay yung digital transformation, yung tinalakay natin nung nakaraang episode, kung saan napapadali at napapabilis ang mga transaksyon ng mga kliyente ng 8SAC, kagaya ng online payment transaction na tinatawag na UPay ng 8SAC. Dito sa sistemang ito, hindi na kinakailangan pumunta physically ng isang miyembro sa mga opisina ng 8SAC para magbayad ng kung anong transaksyon na may kailangang bayaran. Pipindutin na lamang nila yung application sa kanilang mga gadget. Ayun, mas pinapadali ang buhay ng ating mga kababayan dito sa programa ito. O siya, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa kung saan makakasama po natin. Andiyan na po ba si attorney? Makakasama natin si Attorney Jemerson B. Corre, Attorney 4 mula sa Office of Commissioner John Christopher T. Mahamud ng Human Settlement Adjudication Commission. Magandang umaga, Attorney Jem. Welcome po sa ating programang Housing Rights with 8SAC. Maraming salamat, Sir. Sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission, no? Sa ilalim ng pamumuno ng aming Executive Commissioner na si Abelino D. Tolentino III at ang buong komisyon, nagpapasalamat kami sa lahat ng ating mga viewers at listeners na sumasabaybay sa ating munting programa. Yun po, good morning, sir. Yes, sir. J. Arevalo po. J lang, okay na po. Sir J. Yes, sir. Sige po. Okay, sa puntong ito, simulan na natin ang ating talakayan. Siguradong makakadagdag na naman ito sa kaalaman at karapatan ng ating mga homeowner, homebuyer bilang mga miyembro ng Homeowners Association. So, ngayong araw, pag-uusapan po natin itong tungkol sa Republic Act number 6552 o mas kilala bilang Maseda Law. Gayon na rin itong isang landmark case nga po na may kinalaman sa real estate management. Pero bago yan, ano po muna ang masasabi nyo sa ating mga viewer at mga tagapakinig sa ating programang Housing Rights with 8SAC, Attorney Jem? Yun nais po nating ipaalala at idiin sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito dahil lahat naman po ng kasong dinudulog sa 8SAC ay nire-resolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta nito. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, case-to-case basis pa rin. Kumbaga, magdedepende pa rin ang magiging desisyon base sa ebidensya na iprepresenta ng bawat panig. Yan lang po, Sir Jay. Okay po. So, umpisa na natin itong kwentuhan natin, Attorney. Maaari niyo po bang ipaliwanag itong Republic Act number 6552 o itong Maseda Law? Opo, Sir Jay. Ang Republic Act na number 6552 o mas kilala bilang Maseda Law ay itinuturing na isang landmark legislation. Ito ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon sa mga mamimili ng real estate, particular na sa nagbabayad sa pamamagitan ng installment basis o uhulugan. Si dating Ernesto Maseda o mas kilala pa nga nating Ernie Maseda Opo. ang may akda ng Real Estate Installment Buyer Protection Act o itong RA 6552 nga. Naglalayon ang batas na ito na itama ang perceived imbalances o nararamdamang di pagkapantay ng mga transaksyon na may kinalaman sa real estate na kung saan ang mga mamimili ay nag-default o tumigil sa pagbayad ng installment payments ay maaring mawalan hindi lamang ng property na sana nilang bilhin, kundi pati na rin ng mga perang na ibayad nila sa installment. Sa madaling salita, protektado ang batas na ito ang buyers ng real property mula sa mga bibigat at hindi makatarungang probisyon sa mga sale o financing agreements. Oo.
So masasabi natin, Attorney Jem, na itong batas na ito ang sandalan ng ating mga kababayan na bumibili o nakabili na ng real estate or real property. Tama ho? Ano, Attorney? Yes po, nakabili sila ng mga real estate property, no, sa mga developer o kaya owner ng mga subdivision. Ayun. Pero ano nga po ba itong mga itinuturing natin na real property, Attorney Jem? Ito ba yung mga bahay, lote o mga building? No, magandang katanungan, Sir Jay. Ang tulad nga na nabanggit natin kanina, sakop ang pagbili ng real estate sa pamagitan ng installment, no? Apo. Ang cover nito ay hindi nito sakop ang mga industrial, no? Mga industrial or commercial building. Ito yung mga residential lamang. Ang particular na saklaw ng batas ang mga contract to sell or conditional sale, at iba pang kahintulad na kontrata, no? Pero ang sakop lamang nito ay mga kontratang pinasok ng mga buyer at developer, no? Or subdivision owner. Hindi nito sakop ang mga regular na real estate residential sale, no, na mga na nanggagaling sa mga normal na mga buyer lamang. Kunwari ang nagmamay-ari ng isang bahay ay binenta niya sa kabilang sa ibang tao, Opo. hindi ito saklaw. Ayun. Siguro naman po aware itong mga real estate developer na mayroong existing na batas na nagbibigay proteksyon para sa mga mamili ng real property. Ano, Attorney? Yes po, kasi ang itong Masedalo nga ay nag-exist na way back 1980s pa, no? So at this point hindi naman siya nabago, hindi naman siya tinanggal, no? So nag-exist siya, at yung mga mandato at yung mga rights na ibinibigay nitong batas na ito ay still existing. Ayun. So matagal na pala itong batas na ito, parang mga 70s or 80s, ano, Attorney? Kaya Yes. sigurado naman Yes alam na ng mga developer. Pero kaya yun nga po siyempre sa ating mga kababayan hindi naman masyadong maalam tungkol sa mga batas, kaya mas maganda na naihahatid na atin sa kanila itong mga kaalaman na ito, ano, Attorney? Tama po. Kaya po nandito tayo ngayon para bigyan sila ng gabay, no, sa mga maaring maging katanungan at maging kaalaman nila sa patungkol sa Masedalo. Ayun. So ano nga po uli yung mga covered nitong batas na itong Masedalo, Attorney Jem? Para mas Ulitin malinaw ko, po no? sa ating mga kababayan. Oo. Tulad ng nabanggit natin kanina, sakop nito ang pagbili ng real estate sa mamamagitan ng installment. Opo. Kabilang dito ang pagbili ng house and lot, condominium unit, at di pa pang real property na classified as residential. So ibig sabihin, hindi nito sakop ang mga industrial lots o mga commercial buildings. Ito lamang ay mga residential dapat. Particular na sa saklaw ng batas, ang mga contract to sell at conditional sale at iba pang mga kahintulad na kontrata. At dapat ang naging kontrata ay in between a buyer and a developer or a subdivision owner. Ayun. So, masasabi po ba natin, Attorney, na sakop rin ito yung mga nangungupahan o itong mga rent-to-own na tinatawag natin? Magandang tanong po, sir. Para ma-consider na sakop ng Masedalo ang isang rent-to-own agreement, no, nakadepende pa rin sa kontrata o agreement. Kinakailangan na ang property ay isang residential realty at hindi para sa commercial o industrial na gamit. Gaya nga ng sabi natin, ang mga bayad ay dapat hulugan o installment at na may layuning ilipat sa ang pagmamay-ari sa buyer, no, kung saan ang lessee o bibili ay isang natural na person o pamilya na gagamit bilang tirahan at hindi isang korporasyon. Higit sa lahat, anumang kasunduan o clause na nagwe-waive sa mga karapatan sa ilalim ng batas nito ay itinuturing na void. Ayun. So, malinaw po sa ating mga kababayan na baka para naka-focus kayo, baka mamaya malito kayo. Kung ano po yung mga binanggit ni Attorney Jem ay malaking tulong po yan para sa inyo. So, ano-ano naman po ang mga karapatan ng real estate buyer sa ilalim ng Masedalo, Attorney? Attorney? At maraming salamat, no. Actually, marami silang right, no. Sige po. Hello? Sige po, Attorney Jem. Ay,
Ayan, actually 'no, marami silang rights na binibigay, ang Masedalo sa kanila 'no. Ang, una dito ay ang rights to grace period. Sakaling, mag-default o hindi sila makapagbayad ng susunod na installment. Para sa mga buyer na nakapagbayad ng at least, o hindi bababa sa 2 taon 'no, may Opo. karapatan silang mag-avail ng isang buwan na palugit o grace period sa bawat na taon na pagbabayad nila ng installment upang makapagbayad po sila ng unpaid installments na walang karagdagang interes. Ito po ay makikita sa Section 3A ng Maseda Law, no? Pero maaari lamang gamitin ang nasabing grace period once every 5 years sa lifetime ng kontrata ng mga extension ito. Halimbawa po, no, Sige po. ang buyer ay nakapagbayad ng 2 taon o 2 years gaya nga ng required ng Section 3A. So nakapagbayad siya ng 2 taon na installment pagkatapos na mag-default po siya sa kanyang payments, may karapatan siyang magbigay ng 2 buwan na palugit upang makapagbayad. Para naman sa mga buyer na, excuse me, Yes, yes. Ah, Go ahead po, attorney. para naman sa mga buyer no na nakapagbayad ng less than 2 years pa lamang ang nababayaran sa installment, may karapatan silang mabigyan ng minimum grace period na 60 days mula sa due date ng kanilang installment. Kung hindi pa rin nakapagbayad ang buyer pagkatapos ng palugit, maaari ikansela ng seller ang kontrata matapos ng 30 days mula nang matanggap ng buyer ang notice of cancellation o demand for rescission ng contract sa pamamagitan ng isang notarial act. May importante po ito. Opo. Ang pangalawang mahalagang provision ay ang right to refund. Kung ang buyer ay nakapagbayad ng at least 2 years, kaya nga nabanggit ko kanina, at hindi nakapagbayad pa sa mga kasunod na bayarin, pinapahintulutan ng batas ng buyer ng cash surrender value o refund. Ano ibig sabihin nito? Ang cash surrender value po ay katumbas ng 50% o kalahati ng binayad. At kung lagpas sa 5 taon ang pagbabayad na nangyari ng installments, ay magkaragdagang 5% kada taon sa pagbabayad. Ngunit hindi dapat hihigit sa 90% ng kabuuan ang binayad. Obligado ang seller na ibigay ang refund sa oras na ikansela niya ang kontrata, ngunit ang cancellation ng contract ay dapat mangyari matapos ang 30 days mula nang matanggap ng buyer ang notice of cancellation o demand for rescission ng kontrata sa pamamagitan ng isang notarial act. At ang fulfillment ng cash surrender value sa buyer. So sabay po ito ang pagbigay ng isang notice of cancellation via notarial act, at ang kasabay nito ay ang full payment ng cash surrender value sa buyer. Mahalagang provision din ng Maseda ang na dapat na may notice of cancellation o demand for rescission bago ikansela o ipawalang bisa ang kontrata. Dapat din ipaalam ito ng seller sa buyer sa pamamagitan ng pagdala ng isang notarized notice of cancellation o demand for rescission. So, Ang karagdagang rights pa, sige yes po. po. Sige po, go ahead po. Meron ang karagdagang karapatan pa na binibigay ng Maseda Law Opo, opo. ay ang right to sell his rights, no? Ang buyer, maaari niyang ibenta o i-assign ang rights niya sa binabayarang real estate property sa ibang tao o ibalik muli ang kontrata sa pamamagitan ng pag-update sa account habang nasa grace period pa at bago ang actual na cancellation ng contract. Sakaling ibenta o i-assign ang kanyang rights, dapat gawin ang deed of sale o assignment sa pamamagitan ng notarial act. Importante talaga ang notarial act na to. Panghuli, ang right to pay in advance. May karapatan ang buyer na bayaran ang mga installment o bayaran ng buo ang kanyang natitirang Balanse. bayarin purchase price ng walang interest. So wala dapat ito interest kasi advance to eh. At i-annotate ang full payment sa certificate of title ng property. Yun po. So, yun. So, medyo himay-himayin lang po natin, attorney. Simula dito sa, Yes po. halimbawa, dito sa 2 taon na pagbabayad, tapos na nabigo na makapagbayad itong buyer, ay ngayon, papadalhan siya ng sulat ng developer para or notice na bibigyan siya ng due date. So, ibig sabihin dahil nakapagbayad na siya sa loob ng 2 taon, meron siyang palugit na 30 araw. Tama, attorney? 30 araw Opo, isang para buwan. bayaran niya yung mga hindi niya nabayaran na monthly dues. Tama po?
30 days Yes na po. palugit. Ang nakalagay, yes, hindi naman ang sinasabi ng batas po ay buwan actually, no. So kung ang isang buwan ay katulad ng February ay less than 30 days, okay lang. Hindi sa kanya ibibigay ang 30 araw kundi isang buwan. So Isang buwan. Isang, nakadepende po isang ito kung buwan anong mismo buwan. ang Pwedeng Opo. 31 days, then So dito may opo. pagkakataon siyang i-settle yung amount na kinakailangan niyang i-settle ngayon. Kung hindi siya makapag-settle at or binawi na yung kontrata dahil nga hindi siya nag-settle sa loob ng period na ito, ay entitled siya na maka-refund ng 50%. Tama. At yung bali ito sa pagkakaintindi ko, Yes attorney, po, and then ito ay 2 years and below. Pwede siya maka-refund ng 50%, at yung sa 5 years naman ay magkakaroon ng bali ilang percent nga yun. Bali ang magkakaroon ng certain percentage after 2 years, pag more than 5 years na doon sa total payment. i-clarify Sige po. i-clarify ko lang, Sir Jay, Opo. no. Yung pagkakaiba ng Section 3 at saka Section 4, no, ng Maseda Law. Ang binabanggit po natin na 2 years po ay dapat nakapagbayad na siya ng 2 years, no less than 2 years, no. Hindi bababa sa 2 taon Opo. para makatanggap siya ng 50%, para magkaroon siya ng right to So yun, refund, no. malinaw. Dapat Oo. hindi bababa. Kasi Akala kung ko less than, yung 2 years pababa pwedeng maka-avail. So not less than 2 years. Para malinaw lamang kung po. ang pinag-uusapan natin dito ay ang right to refund, no? Opo. Ang right to refund ay nagsisimula pag nakabayad ka na ng at least 2 years, no? Yes. So 2 years from that on, and pag yung sinasabi naman po na na 5 taon, no, yung binabanggit nating na 5 taon, kung lagpas 5 taon na ang pagbabayad ng installments, meron siyang magkakataon na madagdagan pa yung 50% na yun, no? Ng 5% ng every year of payment, no. So pwedeng maging 55, depende sa taon ng kanyang pagbabayad, ay pwedeng umabot ito hanggang 90%, pero hindi ito hihigit hanggang 90% yung additional 5% Sa per total year of payment. payment. So halimbawa, ilagay natin sa figure, halimbawa ay nakapaghulog na si buyer ng 1 million. 1 million sa loob ng 2 taon or 2 taon. So dito muna tayo sa 2 taon. So entitled siya na makapag-refund ng 50%. So makaka-refund siya ng 500,000 kung 50%, or kung sabihin naman natin sa loob ng more than 5 years nakapaghulog na si buyer ng 2 million. 2 million, entitled na dun yung sa 50%. Tama po. Or dito, tama po, attorney? 50% kung entitled na siya sa Ganito, 50%. no? Lagay natin sa example, no, para Sige mas po. maintindihan natin. Apo. Kunwari, no, ang binabayaran natin monthly, no, ay 100,000. Kunwari lang, Sige po. 100,000 ang kailangan natin Para mas bayaran malinaw sa monthly ating mga installment, no. tagapakinig. So 100,000. So kailangan para kahit na nakapagbayad ka na ng para makaabot ka sa 2 taon, so 100,000 times 24 months is 2.4 million, no? So 2.4, dapat nakapagbayad ka na ng 2.4 million. Kahit yun ang sinasabi ng batas na equivalent ng 2 years. Opo. Paano po kung nakapagbayad na ako ng 2 million, pero 5 years na ako nagbabayad, pero 2 million pa lang ang binabayad ko. Paano po natin iintindihin yung batas? Hindi po. Ang nakalagay dito is dapat equivalent sa 24 months Yun. ng payment. So kahit na 5 taon ka na nagbabayad, kung hindi mo pa rin yung nakuha yung equivalent ng 24 months, which is dapat 2.4 million, hindi pa rin natin ito hindi pa rin mag-a-arise yung right to refund natin, no? Kasi nakalagay dito dapat mahigit na 2 taon ng pagbabayad. Hindi mismo umabot ka na ng 2 taon, kundi yung amount na binayaran mo ay umabot sa equivalent ng 2 taon. Yun. Tapos pag nakapagbayad ka ng mahigit na 5 taon,
sa kada taon ng binayad mo, madadagdagan ka ngayon ng 5%. So 5%. iko-compute mo ngayon, nakailan ka na ba? Opo. Kung naka 2.4 million ka na, 50% ton, makakakuha ka ng 1.2. 1.2. Tapos kung ilang taon ang nadagdag, plus 5%, plus 5%, plus 5%. Yun. So, malinaw. Malinaw sa ating mga tagapakinig, attorney. Yun, mas malinaw para maiintindihan nila yung kanilang mga karapatan. So, yung sinasabi naman na pwede nilang ibenta sakaling hindi na nila kayang bayaran. Ngunit kailangan lamang nila itong isettle yung dun sa grace period na ibibigay. Tama, attorney? Kung... Yes po. Opo, sige po. Opo, nandun na tayo sa karapatan, no, na Opo. ibinibigay ng Macedalo to sell his rights. Yan po yung binabanggit nyo eh. Kasi sa pagkakataong ito, kung hindi man makapagbayad, maaari niyang actually, kahit naman nakakapagbayad siya, no, maaari niyang ibenta ang kanyang, o i-assign ang kanyang right, no, para yung ibang tao na ang sumalo sa kanyang mga bayarin, no. Opo, opo. Sinasabi dito hindi pwedeng hindi payagan ng developer o owner ang kanyang desisyon na i-assign o ibenta ang kanyang rights sa kanyang binabayarang real estate. So dito dapat tanggapin ito ng seller, ng developer o buyer, pero nga lang ng seller. Pero nga lang ang sabi ng Section 5, no, ng Macedalo na sakaling ibenta o i-assign niya ang kanyang rights, dapat ay gawin ang deed of sale o assignment sa pamamagitan ng notarial act. Yun. Para sa legalidad. Oo, tama. Yes. So, kinakailangan niya lang munang isettle yung kanyang mga dapat na bayaran para clear siya dito sa developer or dito sa may-ari ng property. Tama, no, attorney? Hindi naman necessary po na kailangan niya muna para ma-access niya yung right to sell, no? Kailangan niya munang bayaran. Yung ibig ko pong sabihin, yung sa balanse niya before niya halimbawa, 'di ba, yung nagkaroon nga siya ng mga delayed na payment. Halimbawa, within 2 years hindi na siya nakapagbayad. Opo. Kailangan niya muna actually, hindi naman po kailangan, hindi necessarily para mag-arise yung right na to, kasi ang right na to, ang Macedalo is pinoprotektahan yung mga installment itself, no? So pag nagkaroon ng pagkakataon na hindi ka makapagbayad o hindi mo na kayang bayaran kahit na yung grace period, no, pwede mong ibenta yung right na ito. Ayun. Sila na magbubuhay ng kontrata, sila na ang gagamit yung mga pinagbentahan mo, sila na gagamit ng right mo under the Macedalo. So kasama na diyan yung right under Section 3, which is yung grace to pay within a grace period. So, ayun, malinaw para sa ating mga kababayan. So, magbigay muna tayo ng daan para sa ating break, attorney. Sige po. Okay. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras,
ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Ayun, muli na pong nagbabalik ang programang Housing Rights with 8SAC at ako po muli ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Kanina po ay tinalakay natin itong tungkol sa Maceda Law kung saan pinaliwanag ni Attorney Jem kung ano yung para saan itong batas na to at tinalakay rin yung right to a grace period. Kung baga binibigyan ng pagkakataon yung mga buyer na masettle yung kanilang account in a certain period. Pati na rin yung right to refunds. Kumbaga, mayroong karapatan ang buyer na mabawi ang bahagi ng kanilang ibinayad dito sa kanilang biniling property sakaling hindi na nila kayang ituloy. At meron din, itinalakay na rin, isa na rin sa tinalakay ay yung right to sell his right. Yun. Kaya yung karapatan na pwede niyang ibenta yung property na binili niya sa developer. So, balikan po natin si Attorney Jem. Kasama pa rin po natin si Attorney Jemerson B. Corre. Attorney, welcome po muli sa ating ikalawang bahagi ng programa. Maraming salamat, Sir Jay. Ayun, tuloy-tuloy na po tayo, Attorney Jem, sa pagbibigay ninyo ng dagdag kaalaman sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa atin dito sa programa. So, para sa mga kababayan nating nagbabayad ng installment sa kanilang biniling real property, mukhang mahalaga sa kanila itong right to grace period nga na sinasabi natin, pati itong right to refund. Kaya tutok lang kayo mga kababayan dahil tiyak marami pa kayong matututunan dito sa susunod naming pag-uusapan ni Attorney Jem. Kung saan tungkol naman ito sa isang landmark case na may kinalaman sa real estate management. Ang Orbe versus Philinvest na may GR number 208185 at nadesisyonan na ng Korte Suprema noong Setyembre 6 taong 2017. So, ano nga po ang nangyari sa kasong ito, Attorney Jem? Pakikwento nyo nga po sa amin. Oo, napakahalaga na ng kasong ito, Sir Jay, no? Yes po. Para mas maintindihan natin kung ano nga ba yung sinabi ng Korte Suprema patungkol dito sa kasong ito, siguro mas maganda kung malaman mo Yes po, sige po. na ano ba na yung nangyari dito sa kasong ito, no? So noong June 2001, no, pumasok si Orbe sa isang purchase agreement kasamang
Philinvest land para sa isang lote sa isang subdivision sa Taytay Rizal. Nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon, no, ang kontrata na babayaran sa pamamagitan ng installment basis. So mula noong June 1 hanggang July 2004, nakapagbayad siya ng 608,000, no? Mahigit 608,000 ang halagang binayaran ni Orbe. Mga cheque ang naging mode of payment ni Orbe at sa record ay hindi ito binayad alinsunod sa buwan na dapat niyang ibayad, no? Opo, opo. So noong October 2004 ay nagpadala ng notice of cancellation ang Philinvest na nagsaad na humiling ng payment ang Philinvest na nagbigay ng 60 days na palugit upang magbayad si Orbe. Ngunit hindi ito nakapagbayad kung kaya kinansela ang kontrata matapos ang 30 days mula nang matanggap ni Orbe ang notice, no? Dahil dito naghain ng reklamo si Orbe sa HLURB, no, or Housing and Land Use Regulatory Board. Ang ahensya na pinagmanahan ng adjudicatory powers ng HAC, no? Sinabi ni Orbe na nais niyang makatanggap ng refund at mabayaran ng danyos o damages. Sinabi din ni Orbe na walang saysayang efforts niyang ma-reconsider ang cancellation ng kontrata at binenta na sa iba ang real estate property na binayaran niya. Dagdag pa niya, hindi maituturing na kanselado sa pamamagitan ng Notarial Act ang notice of cancellation na binigay ni the developer. Ang panig naman ni Philinvest, no? Yes. Ang sabi niya, hindi daw nakapagbayad ng 24 monthly amortization si Orbe. Kaya hindi siya maaring makinabang ng refund sa ilalim ng Section 3 ng Macedalo. Pumanig kay Orbe ang HLURB, gayon din ang Office of the President, at matapos iapela sa kanila. Ngunit ang Court of Appeals ay hindi sumang-ayon sa HLURB at Office of the President, kaya ito ay inapela sa Korte Suprema. So, ano po ang mahalagang katanungan sa kasong ito para sa mga potential property buyer, Attorney Jem? Oo, para mas maintindihan Opo, natin, no? yeah. Ang magandang kaalaman ay ang una ay para sa mga kababayan nating nagpaplanong bumili ng isang property tulad ni Orbe, nilinaw ng Korte Suprema kung kwalipikado si Orbe sa refund sa ilalim ng Section 3 ng Macedalo. Pangalawa, kung valid ba ang ginawang cancellation ng Philinvest sa kontrata sa ilalim ng Section 4 ng Macedalo, at siguro idagdag na rin natin, no? Patungkol sa kasong Orbe, no? Ano ang mangyayari kung naibenta na yung property na yung binayaran pero hindi pala hindi pala naging proper yung cancellation, no? So hindi na-cancel ng maayos yung property, pero kahit na hindi pa nakakancel ng maayos, naibenta na. Ayun. So ibig yun sabihin siguro ay nakapangalan pa doon sa dati tapos naibenta na agad. Oo. Opo. Paano pag ganon? Yun. Yun yung maaari nating makunan ng kaalaman sa kasong ito. So, ano naman po yung naging tugon ng Korte Suprema? Kasi nga iinapila na po ito sa Korte Suprema, Attorney. Ano po yung naging tugon nito? Apo, para sa unang issue, no, ayon sa Korte Suprema, hindi pwedeng gamitin ni Orbe ang Section 3 ng Macedalo para sa 50% refund. Apo. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi umabot sa at least 2 years of installment payment ang naibayad ni Orbe. Nilinaw ng kataas-taasang hukuman ang kabuang halaga na ibayad ay dapat katumbas ng hindi bababa sa 24 months na nakasaad sa amortization. So, ano bang nangyari doon sa kaso na yun? Si Orbe kasi, noong sa kontrakto sa nila, ang kailangan niyang bayaran ay mahigit na 54,000, no? Mahigit 54,000 per month ang installment niya. Mm-hmm. Pero ang nabayaran niya lamang ay mahigit 600,000, no? Although umabot siya ng 4 na taon sa pagbabayad. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, no? Dapat equivalent to 24 months ng payment mo. Hindi nasa taon, kung di nasa amount, no? Opo. So kung susumahin, dapat si Orbe ay dahil ang monthly installment niya ay 54,000, dapat susumahin na mahigit 1,300,000 ang kanyang naibayad para masabing umabot siya ng ng 24 months, no? 2 years of payment. Pero dito dahil 600,000 lang ang naibayad niya, so hindi siya pasok sa 2 years. Nag less than 2 years siya ngayon. Kaya ang sinasabi ng
Supreme Court, dahil hindi umabot sa 2 taon na halaga ang monthly installment ang binayaran ni Orbe, ang Section 4 ng Maceda Law ang applicable sa aspeto ng batas sa kasong ito o para sa mga buyer na nakapagbayad na mas mababang 2 taon ang installments. Tulad ng ibinahagi ko po kanina, sa Section 4 ng Maceda Law, may karapatan silang magbayad ng minimum na palugit na 60 days upang magbayad ng installment mula sa due date ng kanilang installment. Ayun po sa pangalawang katanungan, kahit pahintulutan ng Section 4 ang Maceda Law, ang PhilInvest na kanselahin ang kontrata, kung hindi pa rin makapagbayad ang buyer pagkatapos ng palugit, mahigpit na inuutos ng batas ng Maceda Law na ang cancellation ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang valid notarized notice of cancellation. So, sa kasong ito, ang notice na ibinigay ni PhilInvest ay walang tamang notarial acknowledgement, kaya maituturing po itong ineffectual. Ang pumirma o signatory ng notice of cancellation na kinakatawan ng PhilInvest ay isang individual mula sa kanilang collection department at walang malinaw na otoridad. So, paano nga po ba natin malalaman kung ang notice of cancellation ay nasasabing napupunta sa isang notarial act, no? Opo. Na nire-require ng Maceda Law. Dapat, di ba po makikita natin doon sa mga, usually nakikita natin sa mga kontrata, may notarization, di ba? Required po yan. Opo. Oo, pero may dalawa kasing klase ng notarization, no? Sige po. Merong tinatawag na acknowledgement, no? At may tinatawag na jurat. Ang nire-require ng Maceda Law ay ang jurat. Sabi nga ng Korte Suprema sa kaso ng Orbe, mas kailangan na ang requirement ay jurat kasi dahil ang involved dito ay mga pinaghirapan ng mga buyers, no? Mga pera na pinaghirapan ng buyers. So dapat ang ginagamit dito ay ang mas mataas na kind of notarial act, which is yung jurat po na. So ano po bang pagkakaiba noon? Opo. Ang pagkakaiba noon, yung acknowledgement lang kasi, yung sinasabi nga ina-acknowledge namin na natotoo itong kontratang ito. Yun po yung sinasabi ng acknowledgement. Yung sa jurat naman po, ang sinasabi ng jurat, pinapatunayan ko na lahat ng sinasabi ko dito ay katotohanan lamang. So nakalagay doon, subscribed and sworn to. So nag-oath ako na lahat ng sinasabi ko dito ay pawang katotohanan lamang. Yung isa kasi is mere an acknowledgement. Ina-acknowledge ko lang na totoo tong mga taong nakalagay dito. Walang oath na nangyari. Opo. Yun po ang So sabi ng Supreme Court dun sa pangalawang issue na dahil walang visa ang cancellation, ang kontrata ay nananatiling may visa. So pupunta na tayo ngayon sa pangatlong tanong. Sige. Paano po kung dahil sabi ng Supreme Court nananatiling may visa pa rin yung kontrata may nila? visa pa. Kaso ang nangyari dito, nabenta na yung lupa. Kung may visa pa yung kontrata namin, pero nabenta na yung lupa, ano pong mangyayari? Ang sabi ng Supreme Court dito, dahil naibenta ng PhilInvest ang lote ng isang innocent third party na hindi na posibleng maibalik sa mismong may-ari o which is si Orbe, kasi siya naman yung unang may kontrata. Opo. Upang mabigyan ng katarungan ng hatol yung tusa ng Supreme Court na naibalik ang buong halaga ng binayad ni Orbe, no? Hindi ito 50% lamang, ito grace period lamang, kundi ibalik mismo lahat ng binayad ni Orbe kasama ang legal interest simula ng inihain niya ang kasong ito sa kanya sa buong kabayaran ng kanyang binigay. Yun. So, nagkaroon pa ng tubo yung pinambili ni na Orbe, no, attorney, dahil nga sila pa talaga totally yung may karapatan doon sa property. Tapos binenta na pala nila sa nakapangalan pa rin naman dito kay La Orbe. Tama po kasi sa tutuusin, sabi ng Supreme Court, no, kung tutuusin ongoing pa yung kontrata nyo. Bakit mo ibinenta sa iba? So ano na ang mangyari sa binayad ni Orbe dito? Kung sakaling makapagbayad siya na within grace period kasi buhay pa naman yung kontrata, ano na mangyari sa kanyang lahat ng binayad? So sabi ng
korte para hindi naman maging injustice, no? Kay Orbe na nagbayad siya ng amount pero wala na yung property na binabayaran niya, ibalik na lang lahat ng binayad niya. Opo. Siyempre, yung third party na nakabili, wala namang kinalaman. Ang buong akala nun, malinis na rin yung property na nabili niya. Tama po. Kaya ang tawag sa kanya ay innocent third party. Opo. So, ayun. Ayan mga kababayan, sana ay may natutunan kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Jem. Mayroon dalawang klaseng notarial pala. Ang kailangan yung ano ba yung jurat at yung isa ay ano yun, attorney? Hindi po. Hindi po dalawang klase. Ang kailangan ay jurat. Opo, Yung yung pinakamataas na klase ng pagnonotaryo ang kailangan. Yung opo. pinakamataas na klase, which is yung notarial act mismo talaga, yung act of notarizing. Opo. Ang tawag po dito sa legal term, no, ay jurat. Opo, alam niyo naman attorney, kami ay hindi kami masyadong sa mga legal term na yan. Kaya mas maganda na naibabahagi ng mga legal experts sa ating mga kababayan. So, attorney, sigurado nung maraming natutunan ang ating mga kababayan dito sa kasong ito. So, bago natin bitawan si Attorney Jem, kung may mga katanungan po ang ating mga taga-subaybay, paano po kayo pwedeng i-contact, attorney? Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Jay, no? Yes po. Kung may tanong po sila tungkol sa pag-file ng verified complaint, maaari nyo kaming i-contact, no, sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o pwede rin sila mag-email sa aming information desk, no, ng at hsac.gov.ph. Ulitin ko po, info or info at hsac.gov.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook at HSACPH. O din ko po at HSACPH o ang aming website, no, na hsac.gov.ph. Ulitin ko po, hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming directory ng Central Office at Regional Adjudication Branches. Dahil po kami ay isang quasi-judicial agency na parang korte, hindi po kami maaring magbigay ng legal na payo o opinion. Ito ay para hindi namin mapangunahan, no, ang paghahatol ng aming adjudicators na may otoridad na maghatol sa isang kaso. Ngunit kung may tanong po kayo tungkol sa aming proseso, maaari nyo po kami i-contact sa akin nabanggit kanina. At dito na po natin tinatapos ang panayam natin kay Attorney Jemerson B. Core, Attorney 4 mula sa Office of Commissioner John Christopher T. Mahamud ng Human Settlement Adjudication Commission. Maraming salamat po Attorney Jem sa pagbabahagi ng inyong professional insight hinggil sa usapin ng ating kasong tinalakay. Mabuhay po kayo at patuloy magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat Sir Jay, no, sa lahat ng ating kupunan sa Radyo Pilipinas para sa serbisyo na ibibigay natin sa mga tao. Yun. Thank you, Attorney. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang episode ng programang Housing Rights with 8SAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control si Mr. Milo Janela at sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hiro Lucero at meron tayong bago si John Paul aka JP. At sa ating live stream operator at katuwang mula sa production team ng Radyo Pilipinas World Service si Mr. Win Pañano. Katuwang din natin mula sa 8SAC sina Miss Bea Barte, Miss Cheska Robles at Mr. George Sinswat. Magpapasalamat na rin tayo sa mga commissioner ng Human Settlement Adjudication Commission na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher T. Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Abelino Tolentino.
Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pangunguna po ng ating OIC na si Mr. Alan Alernige at sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Ray Sampang. Patuloy nyo lamang pong suportahan ang mga susunod pang episode ng ating programa. Muli, maraming salamat sa mga sumubaybay sa programang Housing Rights with 8SAC. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat po mga kabayan. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with 8SAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with 8SAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa 8SAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with 8SAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.